Hello guys, nandito naman tayo at syempre, good morning muna dyan, good evening rito. Eto ha, guys, nakikita nyo yan, 4P sa Davao Pabahay Program Condominium. What the heck? Pabahay daw ni Barbie. Nangarap na naman ng mga didilis at gumawa na naman ng fake news. Okay? Ang pabahay pong ito ay maliwanag na ito po ay kasama dun sa 4PH. Hindi po ito 4-piece pabahay. Ito po ay 4PH, no? At pabahay ito, proyekto ng Pangulong PBBM ng aming Tito Bongbong, kaya huwag kayong tatanga-tanga. Gagawa na lang kayo ng fake news. Obvious pa, ginagago nyo yung mga kapwa nyo didilis dyan. Kaya ayaw na ng mga taga Davao sa inyo eh. Kaya mismo nga mga taga Davao City, umaayaw na ngayon sa mga Duterte, particular itong si Barbie, di ba? Coffee fake news ninyo. O sabihin nyo hindi totoo. Kung ang mga taga Davao ay sumisimpatya pa sa inyo, sa mga dutae, sa mga magkakapatid na may sayad, di sana nung nanawagan ng rally, prayer vigil rally para sa impeachment ni Inday Sayad, di sana ang daming pumunta. Ang tanong, bakit wala? Kasi nga, coffee fake news ninyo. Tsaka eto ha, si Barbie, magpapagawa ng ganyan, what the heck? Hindi nga kayo dyan makapagpagawa ng sarili nyong ospital eh. Ang ospital ng Davao City yung sa under ng DOH. Pero yung sabihin mong city hospital na pre-provide ng city, wala. Wala nga kayong college na provide ng city rin. Na ipinatayo ng Davao City, wala rin. O diba? Hindi kagaya ng Maynila, merong pamantasan ng Maynila. O diba? Kayo, meron bang ganun? Wala! Tapos sasabihin nyo may pabahay pang ganyan. Patawa talaga itong mga didilis na to eh. Ang lakas mangarap eh, no? Para lang, tsaka wag nyo nang si Barbie Basti dahil wala na yan. Ayaw ng mga taga Davao City dyan. Akala nyo ba gusto ng mga taga Davao City kay Barbie? Kung gusto ng mga taga Davao yan, bakit si Fentamo yan tumakbo sa pagka-mayor? Dahil alam na itong si Barbie hindi mananalo. O di ba? Kaya nga nagpasaklolo kayo kay Fentaboy dahil alam nyo si Barbie, hindi yan mananalo sa pagka-mayor ng Davao City. Paano mananalo yan? Pumapasok alas 4 ng hapon, umaalis sa opisina alas 5 ng hapon, tapos diretso sa mga baklaan, diretso sa mga gay bar. O di ba ga? Tapos si Yutman sa bar naman. Ito si Barbie sa gay bar. At manlalalaki. O di ba ga? Tapos sasabihin ninyong, paano makakapagpagawa niyan? O, ito pa ha. Paano kayo makakapagpagawa ng ganyang mga housing ang Davao City? Namamalimos nga ng 10 bilyon na tulong. Galing sa national government ang Davao City ha. Tandaan ninyo ha. 10 bilyon. Taon-taon hinihingi ninyo galing sa national para iayuda dyan sa Davao City. Paano makakapagpagawa ng ganyan? Parang yung labas lang no? Yung libreng sakay no? Talagang inangkin nyo rin Anyway, iilan lang naman kayo naglulukuhan at iilan lang naman ang naniniwala sa inyo. Di ba? Yan sa mga ka-BBM ko O mga taga Davao City, project yan ni PBBM. Kahit yung iba sa inyo, talagang binabalahura si Tito Bongbong namin. Kita nyo naman, nagpagawa pa ng pabahay na ganyan. Ibig sabihin, hindi siya namimili at walang galit sa inyo, mga taga Davao City. Kayo lang naman ang balasubas kay Tito Bongbong So, yung mga makakatanggap niyan sa inyo, congratulations sa inyo. Tama nga yung title dito, 4-piece sa Davao. Karamihan naman ng mga katanggap dyan, mga 4-piece naman talaga. Pero hindi po yan paggawa ni Barbie. Hindi yan project ng Davao City. Kasi nga, eskwelahan nga, hindi kayo makapagpagawa, ganyan pa. Diba? Isang school nga, university nga, hindi kayo makapagpagawa. Hospital na lang! Hindi kayo makapagpagawa ng sarili nyong hospital, mas papagawa pa ng ganyan. Sasabihin lang sa inyo ni Barbie, hello, sayang ang pera. Diba? What the heck? So, ilan muna sa mga bobong didilis at may saya dyan,
Mag-fake news pa kayo. Natili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!